Okay. Daniel chapter 2 verse 20 to 21. Okay. Ganito po ang sinasabi. Daniel answered and said, okay, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. And He changes the times and seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Muli po, sabi dito, Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Verse 21 says, He changes times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, because you are great. Thank you, Lord, because you are sovereign over all. At sa amin pong buhay at sa amin pong bayan, kayo ang kinikilala naming tunay na naghahari at Panginoon ng amin pong buhay. Kayo, O Diyos, ang siyang manguna sa amin pong panambahan ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin at salamat din, Panginoon, sa inyong salita. Nawa, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, nabigyan niyo po kami ng kaunawaan. Katulad ng amin pong nabasa, kayo po ang nagbibigay ng understanding sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, niluluwalhati namin kayo, and we pray that you would move in your own way, in your own powerful and sweet way sa buhay ng bawat isa. Alam namin na kaya niyong katagpuin anumang mga pangangailangan dahil kayo ang makapangyarihan sa lahat. Father, we pray that you would anoint the lips of your servant and the ears of your people, and be careful to give you the praise, the honor, and the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Maaari na po tayong maupo. Okay? Natapos na po ang ating pong eleksyon at nakita na po natin yung mga tarpaulin ay unti-unti nang binababa. Okay? Binaba na ba sa mga barangay ninyo? Meron na po mga welcome at thank you sa mga nanalong mula po sa mga nanalong mga kandidato. Yung mga hashtags dun sa mga Facebook post natin ay medyo nababawasan na, di ba? Pero alam nyo, may mga tao pa rin na nagtatalo-talo pa rin. Okay? Dapat si ano nanalo, dapat si ano, di dapat siyang nanalo. Meron pong iba na nagdiriwang na sa mga kalye, meron pong ibang galit, merong ibang nalulungkot, at meron pong mga Bible verse na pinapost kahit malungkot yung mga posting. Pero ito po ang malinaw. Sabihin mo sa katabi mo, ito ang malinaw. Okay? Si Jesus, hindi po siya tumakbo para sa isang posisyon. Amen? Siya ay naghahari. Hallelujah. He reigns forever. He was not up for re-election, but He won't also be impeached. Kaya ang ating Panginoon ay hari pa rin. So ito po ang title ng ating pong mensahe ngayong umagang ito. Jesus is still King. After the ballots, we go back to the Bible. Amen? Hallelujah. So sabi po sa ating pong text sa Daniel chapter 2 verse 20 to 21, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. Nanalo man ang binoto mong mayor o hindi, whether you are proud that yung ginawa mong listahan ay pumasok lahat o ikaw ay nagpoprotesta, God is not confused. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Hindi pa rin nagbabago na siya pa rin ang nangunguna at namumuno sa mundong ito. So let's dig into His Word today and remember that after the elections, ang church hindi po mananahimik. Amen po ba? Ang church po ay magpapatuloy na lumalim, tayo po ay patuloy na magpapahayag, we get back to the mission. So, Jesus is still King. Pakisabi nga po, Jesus is still King. Okay? Ano man ang sabihin ng mga kapitbahay nyo, ng mga kaibigan nyo, si Jesus pa rin ang ating pong hari. So, ilang mga bagay na ating pong dapat tandaan. After the elections, ito po ang ating pong mga dapat ilagay sa ating pong isipan. Unang-una, God is still sovereign. God is still sovereign. Ayon po sa ating pong binasa, ito po ay hango dun sa
nangyari kay Daniel, kanyang mga kaibigan. Yung mahal na hari, si Nebuchadnezzar, ay nagkaroon po ng panaginip at hindi niya po sinabi kung ano yung panaginip niya. Sabi niya, nakakatawa yun eh. Sabihin niyo sa akin yung panaginip ko at anong ibig sabihin ng panaginip ko. Of course, ang mga Babylonians, malupit po yung mga yan. Papapatay po nila yung mga tao na nagpapanggap na marunong pero hindi. They have wise men, they have sorcerers, they have enchanters, and they have all of the astrologers doon sa kaharian. So the king, tinawag ng hari lahat ng mga wise men doon sa buong lupain at sinabi niya na meron akong panaginip, sabihin niyo sa akin yung panaginip ko at anong ibig sabihin nito. Kung hindi niyo masasabi, ay dudurugin ko kayo. Ganun lang kasimple yon. Okay? And then, so, this rich Daniel, dahil kapag hindi nila nagawa yon, ibig sabihin, hindi talaga sila tunay na wise men. And so, the king said, kung hindi nyo masasabi yung panaginip ko at anong ibig sabihin nito, lahat kayo ay papapatay ko. And so, Daniel heard the news at sinabi niya doon sa nagbalita sa kanya, bigyan nyo kami ng panahon, mananalangin kami sa Diyos namin, and then sasabihin namin sa inyo kung ano ang kasagutan. And so, they prayed. And then, ito yung kanilang papuri sa Diyos. Okay? It was revealed to Daniel in night vision. So, sabi dito, Daniel blessed the God of heaven. So, sabi niya, ito ang ilan sa mga pahayag na napakahalaga po para sa iyo at para sa akin. Hindi po ito nagbabago dahil ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. So let's say it plainly, God is in charge. So the first thing that Daniel recognized is the sovereignty of God. God is still sovereign. So ang Diyos pa rin ang siyang nangunguna. Siya pa rin ang sovereign. Siya pa rin ang may kapangyarihan. Hindi po ang COMELEC, hindi po ang mga presinto, hindi, kahit yung mga boto natin, hindi yun ang tunay na makapangyarihan. Ang sabi ni Daniel dito, God deposes kings and raises up others. Sa New Testament, ang sabi po ni Apostle Pablo sa Romans 13 verse 1, there is no authority except that which God has established. Walang kapangyarihan na nandito sa mundo na hindi itinalaga ng Panginoon. Magkakaroon ng mga maraming tanong niya, Pastor, bakit may mga malulupit na mga hari? Merong mga presidente o mga pangulo na parang walang puso. Well, there are reasons why they are there. Okay? Pero ang makikita po natin dito, God puts everything in order. Okay? Dahil din sa kasalanan sa puso ng tao, alam nyo kahit sinong ilagay nyo sa posisyon ay wala pong perfectong leader. Amen. It only goes to shows that even the best of us are sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. And so let me give you some truth to embrace. Okay? Sabihin nga po natin, God is still sovereign. Okay? So, ang election, it reveals the heart of the nation. Ito po yung nagpapakita po ng pulso ng bayan. Tama po ba? Yun ang madalas na sinasabi. But God still reigns over all nations. Kahit dito po sa Pilipinas, siya pa rin ang naghahari. Ang sabi ng verse na binasa po natin, according to Daniel, God installs and removes leaders. So, yung mga nangyayari na mga pagbabago, tayo man ay nagugulat, pero ang Diyos hindi po nagugulat. Sa vision na nakita po ni Daniel, nakakita siya ng isang statwa na meron pong iba't ibang klase ng metal. Okay, may gold, may silver, may bronze, at merong iron and clay. At yun po ay nagre-represent sa iba't ibang mga kingdoms na darating. So bago pa mangyari iyon, pinakita na ni God kay Nebuchadnezzar yung mga magpapalit-palit na mga kaharian. Right there, then and there, sila po yung Babylonian kingdom. Pagkatapos doon, ay papalitan sila ng isang kingdom na tinatawag na Greek kingdom. The Medo-Persian, the Medes and the Persians. Diba? 300, alam niyo po yung 300. Yun yung mga Persians. Okay? Malawak din, mas lumawak sila kaysa dun sa mga Babylonians.
And then pagkatapos nun ay papasok yung Greek Empire. And then pagkatapos nun yung Roman Empire. And after ng Roman Empire, wala na pong recognized the world empire. Meron na kanya-kanyang mga sovereignty ang mga nations. But one thing is clear. Dito sa vision na nakita po na ni Nebuchadnezzar at na pinakita ng Diyos din kay Daniel, that kings and kingdoms are not permanent here on earth. You know, after nung nakita ni Nebuchadnezzar yung napakalaking statwa na yon, merong isang bato na tumama dun sa paanan ng statwa na yon, at ang nangyari, yung statwa na yon ay gumuho. At yung bato na yon ay pumalit dun sa lugar na yon kasi hinipan ng hangin yung gumuhong mga yung gumuhong statwa na yon. Nawala na yung statwa at ang pumalit ay yung napakalaking yung bato na yon that was not cut with human hands. At ang nangyari, yung batong yun ay lumaki. Ito po, ang batong ito ay nagre-represent ng kaharian ng Diyos. Mawawala ang mga kaharian dito sa mundong ito. Pero kapag ang Diyos ay in-establish niya ang kanyang kaharian, ito'y mananatili at ito ay lalaki. Amen? At ikaw at ako ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. So dito ay wala pong pangyayari na ikinagugulat ng Diyos. He is not surprised with the results. He is the one who rules above all rulers. Kaya nga po ang tawag natin sa Diyos ay King of Kings. Si Jesus ang King of Kings. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Sino po dito ang masaya dahil ang inyong pinagilingkuran ay hindi lamang isang maliit o mababang uri ng Pangulo? Amen? Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dapat, di ba, dapat natin ibigay ang pinakamainam para sa ating hari, sa ating Panginoon na nagmamahal at na kumakalinga sa bawat isa, nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Tandaan mo kaibigan, mapalitan man ang mga nasa posisyon ngayon. Di ba, yan ang nakikita natin, yan ang kinaklamor nila. Dapat pahabain natin yung termino para hindi maputol yung mga programa. Alam nyo, kahit anong gawin mo, ay matitigil din yung pamumuno dahil may limit lang yung term nila eh. Maaring pagpatuloy ng susunod na nasa posisyon yung programa, maaring hindi. Pero tandaan mo, ang buhay mo ay hindi hawak ng mga politiko, ang buhay mo ay nasa kamay ng ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And God is still sovereign. So, remember, ito si Daniel, he was living under a pagan king. Yung government ay napakalupit at walang kasing lupit, hindi katulad ng mga panahon pa ngayon, higit pa sa mga nangyayari ngayon. Pero anong ginawa niya? Si Daniel nanatili siyang faithful, hindi kay Nebuchadnezzar. Although he served the king of Babylon, but he remained faithful to God. He stayed useful, he stayed unshaken. Kahit na anong nangyari, if you read the book of Daniel, nagpalit-palit ng mga hari ang Babylon. Pero si Daniel nasa posisyon pa din. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi siya inalis ng Diyos because he was faithful to God. At ito ang nagbigay ng katatagan ng kalooban sa kanya. Nakita niya nagpalit-palit ang mga empires. So, he knows that it will happen. That's why he was not shaken kahit na napaka-violente ng mundo ng mga panahong iyon. Why was he not shaken? Because his confidence was in God, not in the king. His confidence was in God, not in the king. So, ito ang nais kong sabihin sa inyo. Okay? Kung yung kandidato mo ay nanalo, okay? Huwag kang magyabang. Magpasalamat ka sa Diyos, manalangin ka at maging humble ka. Dahil sino bang naglagay doon sa posisyon sa kanya? Di ba si God? Okay, binoto mo, pero yung boto mo, iisa lang yon. Pero ang nagdedetermine talaga ng kung sinong magiging pinuno ay ang Diyos. If your candidate lost, huwag kang malungkot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Kung hindi nanalo yung bet mo, okay? Because God hasn't abandoned this nation. Hindi pa tayo pinapabayaan ng Diyos. Pero either way, don't turn your political opinions into spiritual identity. Okay?
So yung political opinions mo ay hindi nagdedetermina ng iyong pagiging mananampalataya. So stop worshiping your candidate like the Messiah. Hindi sila ang tagapagligtas. Amen po ba? Okay? Ang dapat nating gawin ay ating ibigay ang tamang pagsamba sa tunay na Messiah, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ni Tony Evans, God does not ride on the back of donkeys or elephants. He reigns above them all. So, ang ating Panginoon, ang siyang naghahari sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya, kung ang pag-asa mo ay nasa Kanya, nasa ating Panginoong Yesus, kahit magpalit-palit man ng administrasyon, alam mo na ang buhay mo ay nasa matibay na pundasyon dahil hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. God is still sovereign. Pangalawa, after the elections, what should you remember? God is still sovereign. And second, the church is still called. The church is still called. So, don't just post, preach. Sabihin mo sa katabi mo, preach. Again, hindi mo kailangan ng pulpito na ganito o ng entablado para ikaw ay magpahayag ng salita ng Diyos. Ano pong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, You are the light of the world. Ikaw ang nagtataglay ng liwanag ng mundo. You are not you are the loudest on Facebook. Okay? Di ba, nung pag-eleksyon, kinakampanya natin yung bet nating politiko. Yeah? You are not the most convincing debater. Hindi yun ang utos ng Panginoon sa atin. Hindi yun ang identity natin na ating pinapatunayan na dapat si ano ang manalo o si ano maging ganito, ganyan. Dapat ang ating pong pinapakita sa mundo ay ang liwanag ng ating Panginoong Jesus. The light shines. Yan ang ating pong dapat gawin. Magliwanag tayo. Taglayin natin ang liwanag ng ating Panginoon. Yung salt natin, yung ating pagpe-preserve, paggawa ng mabuti at patuloy na pagtatapat sa Panginoon. Yan ay mga napakahalaga. Hindi niyan kailangan ng hashtag. Kailangan mo lang gawin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin gawin. Remember, the church is still called. Light shines in the darkness. So, may mga iba sa atin na mas evangelistic pa dun sa ating political bet kaysa dun sa ating pong pag-evangelize para kay Jesus. Di ba? Kinakampanya natin yung mga bet nating mga politiko o yung mga kandidato natin. Pero kamusta naman yung pagkampanya mo para kay Jesus? Baka yung iba sa inyo nagpaprint pa ng t-shirt o nagsusot pa ng t-shirt. Boto mo ha, boto mo! Ha? O kaya ay pinagtatanggol nyo pa kung bakit siya dapat yung nasa office o nasa posisyon o dapat iboto. Ano kaya kung ganung effort yung ibigay natin sa pagpapahayag natin kay Jesus? Diba, hindi lang tuwing meron tayong group, tawag dito, massive evangelism, kundi sa araw-araw, sa ating pong pakikipag-usap, sa ating pong kapitbahay, sa ating pong kaopisina, pinapakilala natin si Jesus. Brothers and sisters, don't let your politics silence your weakness. Okay? Because we are a kingdom movement, not a campaign team. Kung meron man tayong kinakampanya, yan ay ang kaharian ng Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Alam nyo, the church, sabi ni John Jones Street, the church does not need the state to be the church, but the state desperately needs the church to be the church. Nakikita niyo po ba yung kahalagahan ng statement na yan? Okay? Hindi po pwede na ang gobyerno ang magsabi kung anong dapat nating gawin bilang iglesia. Dahil hindi nila nauunawaan unless, di ba sabi doon, it is spiritually discerned. Sino bang binigyan ng gospel? Sino ba nakatanggap ng gospel? Hindi po ba tayo bilang church? Hindi po ba tayo bilang mga mananampalataya? Kaya tayo dapat ay kumilos bilang church because people need the Lord Jesus Christ.
And if we stop being the church, paano na lang ang mundong ito? Kung tayo po yung liwanag, tayo po yung asin ng mundo, paano na lang kung hindi natin gagawin iyon? Magiging madilim, magiging bland itong mundong ito. You see, yung early church po, they lived under the Roman Empire. Si Nero, si Emperor Nero, siya po ay dakilang persecutor. Pero hindi po sila nag-organize ng riot o ng mga kampanya para ipabagsak yung Roman Empire. What did the early church do? They kept on preaching Jesus. Pinakita nila yung pagmamahal nila sa kanilang kapwa. They served sacrificially. And when they did that, they turned the world upside down. So ano pong gagawin natin ngayon bilang church? As the church, after your vote, be the church. Okay? Pagkatapos ng boto mo, kinas mo na yung balota mo, di ba? Be the church. Anong ibig kong sabihin? Feed the hungry, disciple your kids, love your enemies. Kung nanalo yung kandidato mo, don't relax. Okay? Serve harder. Kung natalo naman yung kandidato mo, huwag ka na magtampo. Sabi sa katabi, huwag ka na magtampo. Okay? Maging matatag ka. Katulad ni Daniel, di ba? He stood firm. Kahit nagpalit-palit, kahit hindi nagpatuloy yung kanyang haring pinaglilingkuran dati, he stood firm. Bakit? Because he is not serving the king of Babylon, he is serving the King of Kings. At yan din po ang ating pong ginagawa. Kaya nga maintindihan nyo kung bakit sinabi ni Apostle Paul, you serve your masters, diba? As serving the Lord. Dahil ultimately, lahat tayo ay magbibigay ng tuos ng ating pong buhay sa Panginoon. So, tandaan po natin, we are not a political campaign. We are a kingdom movement. Amen? Tayo po ay patuloy na naghahayag ng Great Commission. At nung tayo po ay nag-cast ng ating pong votes, hindi po natapos. Okay? Kung matapos man yung termino ng mga binoto natin, matatapos nitong June, okay? Ang kaharian po ng Panginoon ay hindi po natatapos. He is King forever. Yung Great Commission, yung ating pong mission ay hindi po natatapos. Ito po yung programa na magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Because the mission has not changed. So let's go. Sabi mo sa katabi mo, let's go. Let's go do the Great Commission. Let's go continuing telling people about Jesus. Pangatlo, okay? Aside from remembering that God is still sovereign and the church is still called, tandaan po natin that our hope is still in Christ. Ang ating pag-asa ay patuloy pa rin na kay Kristo. Hindi po sa palasyo, hindi po sa mga kapangyarihan dito sa mundong ito. It is on the cross of our Lord Jesus Christ. So do not put your trust in princes, sabi sa Psalm 146. Do not put your trust in human beings who cannot save. Blessed are those whose hope is on the Lord Jesus Christ. Sino po dito ang pag-asa nila ay nasa ating Panginoong Hesus? Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, pinagpala ka. So yung sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala tayo dahil alam natin na magbago man ang mga administrasyon, ng mga tao sa administrasyon, mawala man ang tao sa posisyon at mapalitan man ng iba, mawala man yung connection mo sa barangay o sa palasyo, ang connection mo sa Panginoon ay magiging matatag kung ikaw ay anak niya. Amen? Hallelujah. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoong Hesus pa rin. So, tandaan po natin, no politician can save you. Okay? Maaring magbigay sila ng tulong kapag nangangailangan ka, pero hindi silang magliligtas sa'yo. No politician can save you. Tandaan mo, Jesus is not elected. He is exalted. Amen? So, hayaan niyong sabihin ko po ito sa inyo. Wala pong presidente, wala pong senador, wala pong barangay captain ang kayang magligtas ng bayan ito mula sa kasalanan, sa kamatayan, sa korupsyon, o kahit sa impyerno. Only Jesus can save you. Meron pong storya nung panahon po ni Hitler. Si Dietrich Bonhoeffer, isa po siyang theologian.
at isa po siyang professor. He resisted Hitler. Siya po ay pastor during one of the darkest political regimes ever. Pero alam nyo, kahit ganun yung kanyang, yung mundong kanyang ginagalawan, he did not back down. Hindi po niya ibinenta yung kanyang sarili para makaligtas. He stood by his faith. He kept on preaching Christ even when it cost him his life. Ganito po ang sabi niya, the church is the church only when it exists for others. The church is the church only when it exists for others. Alam nyo, ito po ay napakahalaga. Ito pong gathering natin ay mahalaga. Pero ito pong gathering na to ay hindi po natatapos dito. I remember sa Acts chapter 2, ang sabi po doon, na pagkatapos po nila mag-gather sa temple, they went from house to house. They were breaking bread and studying the doctrines, the teachings of the apostles. Ibig sabihin, pagdating nila sa bahay, mula sa kanilang gathering sa templo hanggang sa kanilang mga bahay, ay pinagpapatuloy pa rin nila yung buhay nila bilang mga mananampalataya. At ang sabi doon, they gave to anyone as he has need. So nararamdaman po ba ang word of hope sa ating pong mga communities? Because baliwala po ito kung hindi po nararamdaman ng mga tao sa paligid natin ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Alam niyo po ang sabi doon sa account na yon, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sa preaching ni Apostol Pedro nung araw na yon, meron pong 3,000 na tumanggap. Tinanggap nila si Jesus, sila po ay naging mananampalataya. At araw-araw may mga nadadagdag pa. Bakit? Kasi nararamdaman. The church is the church only when it exists for others. Na hindi po lang sila doon sa gathering nila. They were inviting people. Mahal ka ng Panginoon. Merong pag-asa sa Diyos. Kahit na ganito yung kalagayan ng mundo, ang Diyos pa rin ay nasa trono. Yan ang pinapahayag ng church. Yan ang pinapahayag ng mga mananampalataya at yan pa rin ang ating pong pinapahayag. Alam mo, si Jesus, hindi niya kailangan ng pwesto sa Senado para baguhin yung buhay mo. Hindi niya kailangan ng malakihang kampanya para baguhin yung Pilipinas. Anong kailangan ni Jesus? He needs people who trust Him more than they trust the social media narratives. People who will have faith in Him. Kaya nga po ang kampanya po natin, believe. Sabi niyo po, believe. Anong sabi? Believe, you will see. Kapag ikaw ay nanampalataya, ay makikita mo. Ano makikita mo? Makikita mong matutupad ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Makikita mong ang mga bagay sa paligid mo ay magbabago, ang mga tao sa paligid mo ay magbabago. As you continue to trust in God and walk in God's ways, hindi lang ikaw yung magbabago, kundi yung mga kamag-anak mo. Anong sabi ng Bible? Believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Hindi ko naman sinasabing agad magbabago sila o agad tatanggapin nila sa Jesus. But if you continue to live out your faith, patuloy tayong mamumuhay para kay Kristo. At hindi lang para sa ating pong sarili, makikita nila na may pagbabago, may kaibahan sa ating pong buhay. At tinitiyak ko sa iyo, kapatid, habang pinagpipray mo sila, ang Diyos ay kumikilos sa kanilang puso at buhay at sila rin ay tatanggap kay Jesus at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, we do not only exist for ourselves. Yung blessing natin ay hindi lang para sa atin. You are blessed to be a blessing. Amen? Ang pinakamalaking blessing na tanggap natin ay kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, kung ang iyong pag-asa ay umangat o bumagsak, depende dun sa kung sino nang nanalo. Napakaliit ng pag-asa mo. Napakaliit ng inaasahan mo. Umasa ka sa Panginoong Jesus dahil ang sabi ng Panginoon, if you believe, you will see greater things than this. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos.
So sa ating pong pagtatapos, ano ang ating gagawin? Okay? What do we do now? Okay? Stop panicking and start proclaiming. Church, stop acting like gumuguho na ang mundo because Jesus is alive. Stop acting like the other side is your enemy. Pagkatapos ng eleksyon, tayo po ngayon ay isang bayan ulit. Amen? Sa ating pong pagtutulong-tulong ay aasenso din po ang ating pong bayan. Ang sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood. So stop fighting each other and start fighting sin. Start fighting injustice, apathy, and spiritual blindness. Dahil ito yung katotohanan. Ang katotohanan is that the tomb is empty. The cross still stands. The Spirit still moves. And the church is still called. And the gospel still saves. So sa ating pong buhay, hindi po dapat tayo pabanjing-banjing lamang. Okay? Tigilan na po natin yung pagiging, anong tawag doon, keyboard warriors sa social media at ating pong gawin ang mission na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, today, okay, choose to respond as, not just as a voter, but respond as a believer. Ano pong kailangan natin gawin? Pray. Sabihin po natin pray. We pray for the nation. Panalangin po natin yung mga nahalal na mga opisyal. Okay? Napakahalaga po. Kailangan po nila ang ating pong pananalangin. Serve. Tayo po ay maglingkod sa ating pong barangay, sa ating pong workplace, sa ating pong church. Tayo po ay gawin po natin ang ating bahagi and then preach. Hindi po politics ang ating pong pinapahayag, but we preach the cross of Jesus Christ. Hindi po natin kailangan ng mga politicians na umaakto bilang mga tagapagligtas. Kailangan natin ng mga Christians that are acting like disciples. Amen? Are you a disciple of Jesus Christ? Are you a disciple? Okay? Start doing the work. So, bago po tayo magwakas sa panalangin, alam ko po na meron pong mga tao dito sa kwartong ito that you've been living like a voter, not a worshiper. Okay? Ang iyong pag-asa ay nasa kandidato, maaaring nasa sistema o nasa gobyerno. Ikaw maaari ay tumingin sa humahanap ng kapayapaan sa mga plataforma o sa mga posisyon ng mga tao na makakatulong sa iyo. Pero alam niyo po, ang mga bagay na yan ay hindi po magbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. You don't need a better president. You don't need a new political party. Ang kailangan mo ay tagapagligtas. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesucristo. Oo, baka may maitutulong yung mga taong hinalal natin. Pero ang tunay na magbibigay ng kalayaan at kaligtasan at kapatawaran sa bawat isa sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya naparito para po tumakbo sa isang political office. Si Kristo ay naparito para iligtas ka mula sa kasalanan. Hindi siya nandito para mangako, magbigay ng mga campaign promises. Siya ay nandito para ialay ang kanyang dugo para sa iyo at para sa akin upang tayo ay tubusin. Hindi siya naparito para iboto mo siya. Ang kailangan niya ay ang iyong buhay. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya tatanungin kita, kaibigan, sinuko mo na ba ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesus? Let Jesus be the King of your soul. Stop trusting in politicians. Start trusting in the Savior.